Magandang araw mga kapuso, episode 40 na tayo ng Stolen Life, araw ng Huwebes. Talagang hindi na nga talaga nakapagsalita tong si Para no, na bad trip siya dahil inunahan siya mismo ng pinsan niya. Samantalang ito namang si Mamita, si Vince, saka yung si Darius, tuwang-tuwa dahil nga nalaman nga nila na nagdadalang tao itong si Lucy. So good news ito para sa pamilya. Sabi naman ni Mamita, huwag ka na muna magtrabaho, kailangan magpahinga ka. Kailangan malusog yung anak mo, ng apo ko. At kailangan wag akong tatawagin Lola dahil Mamita ang gusto ko. Opo, Mamita. O, siya nga pala. Mamita, meron pong i-announce si Para. Ano ba yun, Para? O nga pala, sabi ni Darius. Ano nga pala yung sasabihin nyo? So, nag-uunahan pa. Pinakita na nga ni Vince saka ni Para yung mga kamay nila na suot-suot na nga nila yung wedding ring. We're married. Tapos nawalan ng gana si Mamita, bigla na lang pumasok sa loob. Tuwan-tuwa naman sila at kinongratulate naman nila si Vince saka si Para. Samantala, nagkulong daw si Ma'am Ason sa may kwarto. Nagtatampo at masama ang loob kay Vince kasi biglaan nga naman. Kinakausap ni Vince ang lolo niya, sumisigaw siya, Mamita, kausapin mo naman ako. Sabi naman ni Darius, bro, saglit lang ha. Hindi naman sa negative ako o nangingialam ako. Pero gaano ka ba talaga kasigurado at bigla mong pinakasalan si Para? Bakit kuya, pati ba naman ikaw tutol ka rin sa kasal namin ni Para? Hindi naman sa ganun. Ang sa akin lang, naniniguro lang ako kung talaga bang mahal mo talaga siya. Kasi napakabilis naman parang kailan lang kayo nagkakilala. Sabi naman ni Vince, kuya, hindi naman kami hantong sa ganito kung hindi ko siya minahal. Mahal ko siya. Nakita mo naman suot-suot namin tong wedding ring namin. Nagpakasal kami. Kaya ibig sabihin nun, mahal ko siya at sigurado ako dun. Pinaglaban talaga niya. Samantala, yung magpinsan naman nag-uusap sa may bakuran. Sabi naman ni Para, pwede ba? Huwag mo kong parangalan ng ganyan. Sabi naman ni Lucy, hindi naman sa negative ako o nangingialam ako. Kasi nabigla lang talaga si Mamita sa nangyari. Diba? Siyempre concern ako sa'yo. Sabi naman ni Lucy, dagdag pa niya, teka lang, akala ko ba okay na tayo? Pero bakit sa tono ng pananalita mo parang ayaw mo? Parang ayaw mo pa rin sa akin. Kasi nga ayaw nga talagang pakinggan ni Para lahat ng mga concern, lahat ng mga payo nito ni Lucy na nag-aalala nga ito sa kanya. Samantalang magpinsan sila, natural. Mag-aalala sa kanya si Lucy, diba? Dahil nga sa nangyari. Sabi nga ni Lucy na bigla lang daw si Mamita sa mga nangyari. At bigla na nga lumabas itong si Vince, nagsinungaling siya kay Para. Sabi niya, okay na tayo kay Mamita. Alam mo naman yun, nagtampo lang naman yun, pero nakausap ko na siya. Talaga ba? Siyempre kinikilig si Para, ang landi Talagang hinalikan niya at kumalat pa nga yung lipstick sa labi nito. Na cornean si Lucy. Sabi naman ni Para, sorry kumalat yung lipstick ko sa bibig mo. Okay lang. Tara na, pasok na tayo sa loob. Siyempre tuwan-tuwa tong si Para, tapos humarap siya kay Lucy, binilatan, parang bata lang napakamaldita. Samantala, habang nagiinuman sila dito, sabi naman ni Para, akala niya Lucy na yan makaka-score na sa akin. Nakakainis. Inunahan pa yung moment natin. Sabi naman ni Vince, alam mo, darating din yung time na tayo naman yung mag-celebrate. Maganda, meron tayong mga paputok para mas masaya, di ba? Magkakaroon din tayo ng baby katulad ni na kuya. Darating din tayo dyan. Talaga ba? So yun na nga, naglalandian na yung dalawa. Sobrang landi ni Pare. Talagang nakikiliti siya di ba? So yun nga, may gagawin nga sila ngayong gabi. Samantala, pinagsisilbihan na nga ni Darius itong si Lucy sa paghahanda ng prutas, di ba? Pinapakain niya. Itatrato niya raw itong parang Reyna, di ba? So hindi niya raw ito pakikilusin. Gagawin niya raw itong spoiled dahil nga dumating si Lucy sa buhay niya, pati yung magiging anak nila. Sabi naman ni Lucy, hindi talaga ako makapaniwala ang bilis ng panahon, nandito na. Alam mo naman love na pangarap ko talaga to na magka-baby na tayo. At saka seryoso ka, gagawin mo talaga kaming spoiled. Aba syempre naman, naku wag naman. Syempre, inaalala ko rin naman yung kalagayan mo, kailangan kumilos din ako. Sabi naman ni Lucy, alam mo napakaswerte ko kasi ikaw talaga yung napangasawa ko. Sabi naman ni Darius, hindi, alam mo ako yung swerte kasi dumating ka sa buhay ko. Napakabuti mo, napakabait mo.
Tapos kinabukasan, papasok na nga sa trabaho si Darius at hinatid nga ni Lucy sa may sasakyan. Nakita niya na nagja-jogging si Para sa may labas. Kinaway niya, kinamusta niya, "Good morning Para," ngunit tinarayan lang siya nito at hindi siya pinansin at umalis ito. Sumunod na araw, sabi ng katulong habang sila nagdidilig ng mga halaman at kinakausap nila to, "Mabuti pa kayo, Ma'am Lucy, ang bait-bait niyo, hindi gaya ni Ma'am Para." Hindi pa niya natatapos banggitin yung Para, narinig na nila, nagbabangayan na agad yung dalawa. Sabi ni Para, "May babae ka, pupunta mo na ng babae mo. Magsabi ka, saan ka pupunta?" Ang ingay-ingay sa loob ng bahay, pati sa bakuran. Sabi ni Para, "Ano tinitingin-tingin niyo dyan, ha? Wala kayong pakialam. Kausapin niyo nila yung mga bulaklak. Sabi ng mga malulungkot ang buhay niyo, saka mga baliw." Sabi ni katulong, "Mabuti na naman talaga wala rito si Ma'am Ason, kundi high blood din na naman yan." Makalipas ang 6 na buwan, eto na. Ipinakita na nga nila yung ultrasound kay Mamita at syempre sa pamilya nila. Tumantuwa si Vince kasi sa wakas, magiging tito na siya. Diba, kinongratulate niya si Darius na utol niya, saka ang kanyang sister-in-law na si Lucy. Samantalang si Para naiinggit dahil nga si Darius saka si Lucy na pinsan niya magkakaanak na. Magiging isang ganap na pamilya na talaga sila. Kumbaga lahat ng blessings nakuha ni Lucy. Samantala sumunod na araw, papasok na nga sa trabaho itong si Darius at pinuntahan nga itong si Lucy sa may garden habang nagdidilig. "Love, nandiyan ka lang pala. Sorry, hindi na kita nasamahan sa breakfast ha. Kasi ang gaganda nitong mga dalye. Ako nagpalaki nito." Sabi, "Oo nga sobrang ganda. Alam mo, kapag naisilang na tong baby natin, kakausapin niya rin itong mga bulaklak." "Oo nga, kakausapin niya rin yan." Ngayon, hindi na naman natatapos ang bangayan ng dalawa. Dahil nga pinagdidiinan ni Vince na wala nga siyang babae. Sabi naman ni Para, kitang-kita daw niya. Ngayon, napikon na nga si Vince at sinakal nga tong si Para at biglang lumapit sina Darius saka si Lucy para awatin yung dalawang mag-asawa na nag-aaway. Ngayon, sabi naman ni Darius, "Tama na yan, wag na kayong magsigawan. Mabuti na lang talaga wala rito si Mamita at hindi pa siya umuwi galing sa bakasyon." Ngayon, sumugod si Para, sinugod niya si Vince para saktan. Natulak siya ni Darius. Anong nangyari? Natamaan ng kamay ni Para si Lucy, natamaan yung tiyan. Kaya napatras si Lucy, sabi niya, "Love, manganganak na yata ako. Sakit." Sabi ni Darius, "Vince, kuya may sasakyan, tara na. Isugod natin si Lucy sa ospital." Sumama naman tong si Para. Silang apat sumakay na sa may van. At dali-dali na nga nilang isinugod si Lucy sa ospital. Sabi naman ni Lucy, "Hindi ko na kaya, love, ang sakit." Sabi, "Kayanin mo yan, love. Kumapit ka lang sa akin, nandito ako." Ngayon naman, ito namang si Vince, sinisi si Para. "Kasalanan mo to, pare. Dahil sa'yo, kaya tuloy maagang manganganak ngayon si Ate Lucy." "Ba't ako, ha? Samantala, ikaw nga nagpasimula. O di ba huwag mo sa akin ibaling ang sisi?" Sabi ni Darius, "O tama na yan. Nag-aaway na naman kayo. Para huwag mo na kausapin si Vince. Vince, mag-focus ka sa pagdadrive. Baka mapahamak pa tayo." Sabi ni Lucy, ito na talaga yung matagal ko na pinakahinihintay. Tapos nakokornian si Para habang nagsasalita si Lucy. Samantala, humingi nga ng sorry si Vince. Sabi niya, "Kuya, sorry dahil sa amin ni Para kaya tuloy napahamak si Lucy. Maaga tuloy siya manganganak." Binatukan siya ni Para. Sabi niya, "Hoy, ikaw lang ang may kasalanan, huwag mo ko idamay." Sabi ni Darius, "Teka lang, na naman kayo Nandito tayo sa ospital. Panalangin na lang natin na walang masamang nangyari kay Lucy, okay?" Ngayon dumating yung doktor. "Excuse me, sino po ang asawa ng pasyente?" "Ako po." "Ano po ba nangyari sa misis ko? Parang merong hindi maganda nangyari." Samantalang si Para napangiti. Dahil nga pinapanalangin niya sana merong masamang mangyari sa pinsan niya. Yun pala si Lucy, nahihirapan siya manganak. Si Lucy. At kinakailangan nga ng tulong ng mister. Kaya pumasok si Darius at kumapit ang kamay ni Lucy kay Darius. Sabi niya, "Nandito na ako. Kapit ka lang sa akin, huwag kang susuko. Hindi ko na kaya, love. Hindi, kaya mo to. Kakayanin mo to." Sabi niya, Grabe, nahirapan talaga si Lucy sa panganganak at talagang pinagpawisan siya ng todo. Napagod siya nung nai-ere niya na yung anak nila. Sabi naman ni Darius, "Nandito na yung anak natin. Okay na. Ganap na magulang na tayo." Sabi naman ni Lucy, "Eto na talaga yung love. Pangarap ko talaga to na magkaroon na tayo ng anak. Maraming salamat." Ngayon, after 7 years, ang bilis ang pangyayari, no? After 6 months, tapos ngayon after 7 years. So, ibig sabihin, malaki na yung anak nila. So, ang sabi ng doktor, ano po ba yung pangalan niya? So, naisip ni Lucy na
Cheska ang ipapangalan sa anak nila. Ngayon, habang nagtatago si Cheska sa may halamanan, biglang pumasok sa gate si para umuwi. Nakita niya yung pamangkin niya na kinakausap yung mga halaman. Kinausap niya to. Cheska, kinakausap mo na naman ng mga halaman. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag mong kakausapin yan. Kaya wala kang kaibigan eh. Paano ka magkakaroon ng mga kaibigan? Kasi akala nila, lukarit ka. Alam mo, manang-mana ka sa nanay mo eh. No? Ayun, dalawa lang ang kaibigan. Sila lang dalawa ni Joyce. Parehas nilang kinakausap yung mga halaman kaya nagmumukha silang lukarit. Ngayon, biglang dumating si Lucy. Kasi nga, nagtatago nga si Cheska sa halamanan para i-surprise daw yung nanay niya. Kaya wag daw maingay, sabi niya sa mga bulaklak. Ngayon, sabi naman ni Para, teka anak, ba't ka nanginginig? Anong ginawa mo sa anak ko? Kinumpronta ni Lucy si Para. Ngayon, sabi naman ni Para, nagdahilan siya, kinausap ko lang naman yung anak mo na wag niyang kakausapin ng mga halaman para hindi siya magmukhang lukarit. Kasi concern lang naman ako dyan sa anak mo, sabi naman ni Lucy. O di ba Para, wag mo na kami pakialaman. Gawain namin to, ginusto namin mag-ina to. Sabi naman ni Para, makalis na nga dito. Magsama kayong mag-ina, pares kayong lukarit. Sabi niya, umalis na siya. Diba? Ngayon, sabi naman ni Lucy, anak, okay ka lang ba? Opo, Nay, okay lang po ako, sabi niya. No? Basta, wag mo na lang isipin yung mga sinasabi ni Tita Para mo Okay lang po yun, Nay. No, talagang kinomfort niya yung nanay niya. Imbis na nasaktan nga yung bata, kinomfort pa niya yung nanay niya. Diba? Sabi naman ng anak niya, Nay, ismile ka na. Sabi niya, no? O sige na, pasok na tayo sa loob. Alam mo ikaw, napakalambing mo talaga. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Napakamalambing, sabi ni Lucy. Gaya nga ng mga halaman na yan, di ba sila yung nagtanim at sila mismo yung nagpalaki. Kaya talagang namana rin talaga ni Cheska sa nanay niya yung pagiging maalaga pagdating sa mga halaman. So ito na nga, ginabi na nga ng uwi itong si Vince, hindi pa siya nauwi. Samantalang hapunan na, kumakain na sila. Ngayon, naiingit si Para dahil nakita niya katabi niya mismo sa kapagkainan na sweet yung dalawa. Sina Darius saka si Lucy. Nag-kiss pa nga sila, di ba? Ngayon, biglang umentra yung bata kasi nga nainggit. Gusto niya i-kiss din daw siya. Samantala, narinig na nga nila yung pagdating ng sasakyan ni Vince na umuwi na naman to ng lasing na lasing. So, lagi na lamang daw ganun. Ito na naman ang bungad sa kanya, wala nang bago. Umuwi ang asawa niya ng lasing kaya kinumpronta na naman ni Para at pinaghahampa, sinasaktan niya. Pinipigilan siya ni Darius. Teka lang, tama na yan. Tama na yan. Alam mo, ikaw meron ka talagang babae. Ang baho mo. Amoy na amoy pa yung chip na pabango ng kabit mo. Sabi niya, tama na yan. Para, wag ka nang magsigaw. Ngayon, si Cheska tinatakpan yung tenga ng katulong kasi nga, para hindi ito marinig. Tama na Para, magstay ka lang dyan. Iatid ko muna si Vince sa kwarto niya ha. Tara na, pasok tayo sa loob. Sorry na, sabi ni Vince, sorry na at naistorbo kayo. Anong sorry? Hinabol na naman ni Para saktan. At pinigilan nga siya ni Lucy, sabi ni Lucy, Para, mabuti pa magstay ka na muna sa bahay. Ano mag-i-stay sa bahay nyo? Dito ako nakatira. O di ba wag ka nga mga ilam? Ngayon, ito na nga. Sila na lamang mag-ina ang kumakain sa pagkainan. Bilang napatanong yung bata, sabi ni Cheska, Ma'am, Mami, bakit po ganun si tita? Magkagalit po ba kayo lagi? Sabi naman ni Lucy, alam mo anak, close naman kami ni Tita Para mo. May mga bagay lang na lagi kami nagtatalo kasi hindi siya okay ngayon. Meron kasing problema sila ni Tito Vince mo Mabuti pa ipag-pray mo na lang sila para maging okay ang relasyon nila ulit. Sabi naman ni Cheska, opo, ipagdarasal ko po silang dalawa na sana maging okay na sila. Ngayon, sabi naman ni Lucy, Manang, kayo po muna bala kay Cheska. Sige po. Ngayon, pinatulog na nga ni Darius itong si Vince dahil nga sobrang kalasingan. At lumabas na nga siya ng kwarto nila at binalita nga kay Para na okay na, si Vince tulog na. Ngayon, si Para naman umiiyak dahil nga nasasaktan siya, lagi na lang ganito nangyayari. Napatanong siya kay Darius, bakit ganito? Bakit ganito pa yung kinahinatnan ng relasyon namin? Para kasing ako na lamang yung lumalaban sa amin dalawa Parang hindi ko na nararamdaman si Vince. Bakit ganito yung ginagawa niya sa akin? Sana Darius, ikaw na lang si Vince Nang sa gayon,
maging swerte naman ako sa naging asawa ko. So, syempre, na-carried away si Farah, no? Bigla na lamang siyang napayakap kay Darius habang ito umiiyak. At wala rin naman magawa si Darius. At pinapaalis na nga niya si Farah, ngunit mahigpit ang pagkakayakap sa kanya hanggang sa nahuli nga sila ni Lucy. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to. Pakatunghayan natin bukas sa araw ng Biyernes, episode 15. Ano kaya ang mangyayari ngayong nahuli ni Lucy na niyayakap ni Farah ang asawa niya? At muling naisip ni Farah na pag-aralan muli o ipagpatuloy muli ang astral projection, ngunit pinigilan siya ng nanay niya, si Nanay Belen, na wag na ito yung ipagpatuloy pa or balikan pa dahil after 7 years ngayon pa niya naisip na gawin yun. Napakadelikado, di ba? So ano kaya ang mangyayari, di ba? Kukunin kaya ni Farah yung libro na matagal na nilang ibinaon sa ilalim ng lupa o hahayaan niya muna ito? Wag natin itong palalagpasin bukas mga kapuso. Kaya kung bago ka pa lamang sa aking channel, makakahingi lang naman sana ako sa inyo ng subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.